Hello mga ling. So, ganito yung pag-explain ng system yun na RHU Rizal Appointment System. So, first, dapat na-start niya yung SAMP nyo, yung Apache, tsaka yung MySQL. After nun, punta na kayo sa site na ganito, localhost RHU Appointment System. So, bali, ito yung interface ng login ng client. Ito. So, dito muna tayo sa may interface ng client. So, dito makikita natin yung login feature, forget password, sign in, and create nyo account. So, dito muna tayo sa may create nyo account. Yan. So, dito adding is wala pang back-end logic o kaya back-end function to. Saka database. Ito is naka-store lang sa mga local storage mismo ni system. So, hindi pa siya magse-save. Wala. Birthday is February 2. Ngayon. Wala pang trappings yan. Blood type, AB+. Sample. Next. Email address. .com. Username. Glenn. I want to. Password. So, sample 1, 2, 3, 4, 5. Sample 1, 2, 3, 4, 5. So, I agree. Okay, password match. And go to login. So, kaya natin ilagay in 1, sample 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? Wala. Hindi pa kasi siya nakasave sa database. So, ito na lang muna itong demo credentials mo na dito sa baba. Copy-paste nyo lang siya. Tapos, patient 1, 2, 3. Patient 1, 2, 3. So, yun. Nakita nyo naman yung interface ng ang create nyo account. So, ito naman yung sa may login. Ayan. So, ganito ang magiging interface ni client sa pag-book ng appointment. Dito sa may side panel, nandito makikita natin yung dashboard, book appointment, my appointments, medical history, profile, and logout button. Napindot ko. Patient. Dito sa may dashboard, makikita natin dito yung mga information ni client. Dito makikita natin yung total appointments, pending, completed. So dito, quick actions ito, parang buttons lang dito sa may side panel. So dito sa may upcoming appointments, dito naman makikita yung mga binook niyang appointment, tsaka announcement. Yan. Announcement ng clinic. Ito, 3 feature na lang na ito. So dito sa may book appointment, pwede lang silang mag-select kung ang service type. So yung eye care. So, check natin kung sino Ophthalmology, si Dr. Eduardo. Next, preferred date. So, dito, magse-select na si client dito kung anong preferred date niya. Ito, makikita niyo naman, di ba? Available, green. Ito, mga to, green, available. Pag red, fully booked. Pag gray, it means close sila. Pag yung green, selected. Ayan. So, try natin sa may 24. Ayan, mag-auto-populate na siya dyan. As preferred time, 10:30. So, sample na lang natin dito. Additional note, sample. Tapos, check availability. I will check for if 26 pwede. So, book appointment. So, ayan, confirmation. Please review your appointment before confirming. So, click confirm. Yan. So, ito, andito na siya ngayon. Appointment 009. So, dito, so, yun yung function ng book appointment. Dito naman sa may appointment na form, dito natin makikita lahat ng naging appointment nyo. So, dito pwede lang natin siyang i-view, kaya i-edit. Yan, edit, and delete appointment. O kaya cancel ka kung saan. Yan, cancel. So, yan naman yung function ni my appointment. Dito naman tayo sa may medical history form.
So, dito sa may medical history form, makikita natin dito yung total visit, service availed, and doctors visited. So, dito na yung mga tapos na, and yung mga na-cancel na booking nyo. Yan. Yan, ito yung magiging interface niya, ito yung magiging output. Ito naman yung cancel. So, yun lang ang function ni client, yung interface niya. Ito ating is front-end pa lang siya. Kumbaga, UI, UX pa lang po yung gumagana dito. Good as 50% to 60% done na siya. Kasi sa next school year, doon na natin i-implement yung parang back-end coding na po. So, dito sa may profile, ganito pang interface ng profile. So, pwede lang i-edit yung details and password. Yan. So, pwede nyo siyang i-deactivate. Ito na nasa ano nyo tayo sa prototype. Pwede lang siyang i-deactivate. Yan. So, yan yung interface ni client. Dito naman tayo sa may login. Admin login. Yan. Admin. Ito yung demo credentials sa may baba. Sign in. So, ito naman ang interface ni admin. Meron tayong dashboard dito sa side panel, dashboard, manage appointment, view calendar, doctor schedule, patient record, manage user, ito yung mga user, reports, and admin profile. First, dito tayo sa may dashboard. Dito sa may dashboard, makikita natin dito yung mga total appointments, pending, completed, and registered patient this week. Ito, magpapakita naman dito is yung mga feature niya. So, ito, mayroon tayong line graph dito ng monthly appointment status na pie graph, service this month na graph, at saka yung mga recent appointments. Yan. So, ito yung function ni dashboard. Dito naman tayo sa manage appointment form. So, dito sa may manage appointment form, pwede natin silang isort. Kung pwede, okay lang na pwede natin tingnan yung mga pending lang, approve, completed, rejected, and cancel. So, click na natin yung all. So, may function din tayo dito na na search appointment. So, dito yung, ang function naman ni action, dito is, itong mata dito is view. Pwede nang i-view yung booking application ni client. Tapos ito, pwede rin siyang i-approve, and completed. Yan. Pag pending siya, syempre i-approve niya. After an approval, tapos pagtapos na yung check-up, pwede niya siyang i-complete. Tapos, pwede rin siyang i-reschedule appointment. Yan. Pwede rin siyang i-reschedule appointment ni admin. Reason na doctor is out. Blah, 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 blah. Appointment successful reschedule. Kaya pwede rin niyang cancel o kaya i-reject. Yan. Rejected. So, yun yung function ni manage appointment form. Dito naman tayo sa may view calendar. Ito naman yung parang schedule ni clinic. Dito natin makikita yung mga sino nag-book ng 14 ngayon o kaya sa mga incoming days. Yan. Ito yung function ni view calendar. Next, doctor schedule. Ito pwede naman natin i-edit dito yung kung available ba si doctor o kaya mag-a-add tayo ng bagong doctor. Dito pwede natin i-edit yung details nila saka yung schedule tapos availability. Kung hindi sila magiging available, pwede lang nilang i-click to. Yung status unavailable. Tapos hindi na siya masiselect pag may magbubook na tayo. Tapos pag wala na si Dr. Maria Santos, pwede natin siyang i-delete. O kaya kung natanggal na siya sa pwesto na RHU. So, yun yung function naman ni Dr. Schedule form. Next, patient records. Dito natin makikita yung full details ni patient. Pati yung mga history niya. Yung mga past appointment niya. Yan. So, yan yung function ni patient record form. Next is, dito tayo sa may manage user. Ito naman is, pwede natin silang i-activate and deactivate yung mga account ni user o kaya ni client.
So, dito makikita na natin dito yung total users, active and inactive. So, yun yung function ni manage user form. Next, dito na tayo sa may reports. Dito sa may reports, dito na natin makikita yung total pending, completed, and canceled and rejected. So, pwede natin siyang i-filter by month, filter by status, and services. So, try natin all months ngayon, tapos pending, approve, completed. Ito, completed. So, services. Yan. Tapos, dito natin yung makikita yung function na print. Yan. Ito yung appointment summary report. So, ito yung magiging output niya. So, yan ang function ni reports. Next na, dito sa may admin profile, dito pwede niyang i-edit yung account ni admin. Kung gusto niyang mag-change password. Tapos details ni admin naman itong nandito. Kung gusto niyo naman i-edit, click niyo lang edit profile. Kung gusto niyo mag-change password lang siya sa may baba. So, yun ang function ni admin. Dito sa may dashboard, manage appointment, view calendar, doctor schedule, patient record, manage user report, and admin profile. So, ito is pure front-end pa lang po siya, no? Pure front-end pa lang siya. Bale, wala pa talaga siyang back-end na function. Kaya, puro sample data lang siya. So, yun. Explain nyo na lang sa professor yun. Yun lang, tapos na. Abush.